Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang Happy Easter Sunday po sa ating lahat. Ayan. At ako po'y napablog lang kasi actually dapat sa live ko to sasabihin. Kaya lang sabi ko wala ako upload ngayon. Kaya po ni-vlog ko na lang. At ako po syempre alam nyo naman na napakatagal ko ng una naging supporter ako ni Kulaong. Tapos ako ay naging anti-Kulaong dahil nga po aking nakita na meron pong kamalian sa kanya mga ginagawa. Ngayon tayo po ay napablog dito dahil nga po recently sa kanyang mga vlog, nandun siya sa probinsya sa Isabela. Naipakita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ama't ina. Hindi naman maitatanggi, talagang yun naman ang kanyang ama't ina. Inamin niya din naman na yun ang kanyang nanang at tatang. Alam niyo po kasi syempre si Kulaong hinangaan natin sa pagtulong, sa pagiging pilantropo kuno, 'di ba? Alam niyo buti na lang talaga at ako nagkaroon po ng kumbaga pagkagising sa katotohanan na si Kulaong ay hindi po tunay na Marcos, hindi tunay na tumutulong, hindi tunay na mayaman. As in talagang katulad lang din natin siya na surviving o survival mode, 'di ba? Katulad lang din natin na nakakaranas din ng paghihirap. Kasi nga po, yung pinakita ni Kulaong na kanyang buhay ng kanyang ama't ina, yung nakita natin. Yun pong nakita natin na yun yung katotohanan kung sino si Norman Mangusin, kung ano talaga ang katayuan sa buhay ni Norman Mangusin. Kasi po, alam nyo, syempre, ako ang tagal ko tagal kong sinubaybayan si Kulaong, being pro Norman hanggang naging anti-Norman. Alam na alam ko kung ano ang bahay na pinapakita niya, mga muebles, talagang ang daming ari-arian, di ba? Talagang nakita natin yung kanyang tinirhan doon sa Green Meadows, yung kanyang sinasabing building niya doon sa Legrand. Nakita natin kung gaano kayaman ang pinoportray niyang buhay, kung gaano kagaganda ang mga pinapakita niyang mga kagamitan. Ngayon, nagkaroon po ako ng parang talagang sabi ko ay deserve pala talagang na layasan ko si Kulaong ng 14 vloggers, ng mga dating sumusuporta sa kanya, ng mga mamis. Deserve na deserve. Bakit? Kasi yung pinakita ni Kulaong na lugar ng kanyang ina sa kanang kanyang tatay, yun mismo si Kulaong. Yun ang larawan. Bakit? Bay, teka. Nanay tatay mo yan eh. Diba? Dapat ang nanay at tatay, pag ang anak mo ay pilantropo, dapat nag-uumapaw ang pera. Sobra-sobrang pera ang meron yan. Pero sa nakita natin dito kaya Kulaong, nakita natin kung gaano kakapos ang buhay ng kanyang ama't ina. Hindi niya na tayo maloloko na doon niya ang kanyang nanay at tatay. Merong maisan, merong sagingan, mga ganyan, napakaraming pag-aari ng kanyang ama't ina. Hindi na tayo pwedeng magpauto sa ganyan. Kasi unang-una, ako po'y merong mga kilala na merong mga maisan, meron ding mga sagingan. Pero hindi po ganun ang bahay. Hindi ganun. Talaga naliligo ng alahas, napakaraming sasakyan, at ang bahay po pati parking, marmol. 'Di ba? Talagang 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 'di ba? Talagang
pati parking naka-tiles. May swimming pool pa. Hindi po ganun. Kung sasabihin naman na pinili nila na maging ganun, hindi. Imposible yun. Kasi yung anak, nakita natin kung gaano siya mag-flex ng kanyang mga kayamanan. Kuno. Mga pera kuno. Mga alahas kuno. Mga relos kuno. Diba? Nakita natin yan eh. Kaya, ewan ko lang kung paano naatim ni Kulaong na i-flex yung buhay ng kanyang ina. Actually, siya yung kumakaladkad sa buhay nitong kanyang magulang eh, 'di ba? Hindi naman tayo, hindi naman mga vlogger eh. Siya mismo. 'Di ba? Kasi pwede i-flex mo yung nanay mo. Ito nanay ko, ito ang tatay ko. Tapos, wag ka nang magdagdag ng don at niya, daming pautang, ektarya ang lupain. Sabi, yun daw susunod na kapitbahay, 8 kilometro layo. Sus, Mariusip. Kaya nababash ang kanyang pamilya, kaya nababash ang kanyang nanay at tatay dahil din sa kagagawan niya. 'Di ba? Nakakapagtaka po talaga kung paano pa niya napapakita sa kanyang vlog, live, itong kanyang pamilya, itong kanyang nanay at tatay. Kasi nga po, sana bago mo ipakita yung nanay at tatay mo, kumbaga parang isabay mo naman sa lifestyle mo kuno. Ipakitan mo na maraming alahas, magaganda mga damit, 'di ba? Maayos ang kanilang mga mga pamumuhay, 'di ba? Sana ganun. Kasi ang pinoportray mo nga milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo ka, marami kang pera, sunugan ng pera eh. 'Di ba po? Pinakita mo kasi sa amin na kaya mong tumulong. Na marami ka kunong tinutulungan. Pero, ba't ganun ang buhay ng magulang mo? Diba, bakit ganun ang kanilang kalagayan? Hindi natin masasabing nakakaluwag eh. Hindi talaga. Hindi natin pwedeng sabihin na don niya talaga si Nanang Remy niya, Tatang Gilbert niya. Hindi natin pwedeng sabihin bakit, kasi magsisinungaling tayo kapag sinabi ko na ay ang yaman nga nila, ang yaman ng kanilang buhay, 'di ba? Sabi pa nga niya, kahit daw magbigay siya ng tig-1 bilyon sa anak niya, mag-anak siya ng 5,000, napakarami pa rin pera. Walang kaubos-ubos ang pera niya. Napakarami pa rin pera. Kahit bigyan niya ng tig-1 bilyon yung 5,000 anak niya. Tapos yung nanay mo ganun ang bahay. Tatay mo ganun ang tinitirhan. 'Di ba? Kung ikaw bilyonaryo, talagang ang magulang mo nasa Forbes Park at nasa primera klaseng subdivision sa Maynila o sa Cavite. Tapos merong merong mga katulong, maraming tauhan. 'Di ba? Wag na lang natin idagdag yung kanyang kotse kasi hindi pa natin sure kung yun talaga yung kotse niya, yung bulok na kulay blong kotse yung pinakita ni Food Genius. 'Di ba? Sa kabila kasi ng lahat ng pinlex ni Kulaong na kayamanan, na kanyang lifestyle, biruin mo, ang sarap ng kain niya doon sa sa Sheraton, sa Heritage Hotel ng kada umagahan. Tapos, 'di ba? Imaginein mo yung pamilya ni Kulaong ang inuumagahan. 'Di ba? Anong inuumagahan nila? Paano mo naatim na lumamon ng ganong breakfast na binablog mo pa, nilalive mo pa, kada lalamon ka, tapos yung pamilya mo, ganon ang buhay, 'di ba? Hindi tayo nanlalait dito eh. Hindi natin siya binabash, etong nanay at tatay ni Norman eh. Hindi eh. Ang sinasabi natin dito, paano niya naaatim na i-flex yung ganoong buhay ng kanyang magulang, samantalang siya, kung mag-portray siya na sobrang yaman,
ganun-ganun na lang. Tapos makikita mo, naku, hindi man lang maipatiles yung ano, yung bahay ng kanyang pamilya, di ba? Parang napakasaklap naman, parang napakahirap na ganun ang pamumuhay ng pamilya mo, pero ikaw, di ba, everyday breakfast mo ang sasarap. Tapos sila ganun ang buhay. Hindi pwedeng sabihin kasi talagang mayaman kasi hindi po talaga mayaman yung ganung bahay. Hindi talaga pang mayaman yun. Ha? Kung totoong successful lahat ng anak ni Aling Remy, baka nga successful yung iba, pero si Kulaong parang pinagdamutan ni Kulaong ng kabuhayan yung kanyang mga magulang. Kung siya bilyon-bilyon ang kanyang sinasabing ari-arian, tapos ganun ang kanyang kalagayan ng kanyang pamilya, ng kanyang nanay, tatay. 'Di ba? Kasi kahit na sabihin mo pa na ano lang kasi yan, si Tatang Gilbert yan lang kasi nagpalaki sa akin, kinilalang ama ko lang yan. 'Di ba dapat suklian mo yun na napakagandang bahay? Bakit? Pinalaki ka. Kung totoong hindi ka anak niyan, pinalaki ka. Meron kang kamong milyon-milyong pera. Di sana binigyan mo si Ka Gilbert ng maraming pera kapalit ng pagpapalaki sa iyo. So ibig sabihin pala, Kulaong, pinagdamutan mo sila. 'Di ba? Ngayon na medyo parang gipit ka, medyo merong mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo maipapaliwanag talaga sa ngayon, wala kang ibang binabalikan kundi sila, 'di ba? 'Di ba? Kaya lahat ng pinapakita mong yaman at kakayahan, lahat ng pinlex mo na kayamanan na sabi mo sa iyo, pag-aari mo, hindi talaga kapani-paniwala. Pagandahin mo muna ang bahay ng nanay tatay mo, saka mo sabihin sa amin na mayaman ka, nagpapatalo ka ng malaking pera sa sugal, ikaw ay nabubuhay in a luxury, ano ka pa, steak ka pa, di ba pa? Naku, bago mo sabihin sana yan, Kulaong. Kaya ka nababash kaya ka maraming may ayaw sa'yo. Yabang ka ng yabang, pero yung sahig ng magulang mo, lupa. Paano maniniwala tao na mayaman ka? Kaya, lalo mo lang pinababa ang tingin ng tao sa'yo, pati sa magulang mo. Tapos, may gana ka pang magyabang dyan sa lugar mo na ganyan ang inyong ari-arian. Malabong paniwalaan yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.